Si Janine Berdin ay ipinanganak noong Enero 28, 2002 sa Cebu. Lumaki siya sa isang kapaligiran na may mataas na pagpapahalaga sa sining, kultura at musika. Mula sa kanyang murang edad, kinakitaan na siya ng kanyang pamilya ng interes sa pagtatanghal. Ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang mga magulang at kamag-anak, ang nagsisilbing unang tagapakinig at taga-suporta sa kanyang hilig. Hindi naging madali ang kanyang buhay bago sumapit ang kasikatan. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, hinarap nila ang pang-araw-araw na hamon ng pamumuhay habang sinusuportahan ang pangarap ng isang bata na makapasok sa telebisyon. Sa kanyang bayan sa Cebu, kilala siya bilang isang simpleng mag-aaral na palaging sumasali sa mga aktibidad sa paaralan na may kaugnayan sa pagkanta at pag-arte. Ang kanyang pagiging Cebuano ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan dahil ang kulturang Bisaya at ang lokal na eksena ng musika roon ang nagpatibay sa kanyang pundasyon bago siya sumabak sa pambansang entablado sa Maynila. Ang kanyang karera sa industriya ng libangan ay nagsimula ng mas maaga kaysa sa inakala ng karamihan. Bago siya nakilala bilang isang ganap na mga awit, pumasok muna siya sa mundo ng pag-arte bilang isang child actress. Noong taong 2011, sa edad na 9 na taong gulang, sumali siya sa kilalang reality talent search ng ABS-CBN na Star Circle Quest, Search for the Next Kiddie Superstars. Sa kompetisyong ito, ipinamalas niya ang kanyang talento sa pag-arte, pagsayaw at pagkanta sa harap ng mga hurado at ng libu-libong manonood. Bagamat hindi niya nauwi ang pangunahing parangal sa naturang paligsahan, ang karanasang ito ang nagbukas ng mga pintuan para sa kanya upang lumitaw sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. Naging bahagi siya ng ilang mga teleserye at nagkaroon ng maliliit na papel na nagturo sa kanya ng disiplina sa pagtatrabaho sa harap ng kamera. Sumali rin siya sa iba pang mga patimpalak tulad ng Bida Kapamilya segment ng noontime show na It's Showtime, kung saan unti-unti niyang binuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Matapos ang kanyang mga unang taon sa telebisyon, nagpasya siyang magpahinga ng halos 5 taon mula sa industriya ng showbiz upang mag-focus sa kanyang pag-aaral sa Cebu. Ang panahong ito ng hiatus ay naging mahalaga upang maging matatag ang kanyang kaisipan at upang mas lalo niyang mahasa ang kanyang tunay na hilig, ang paggawa ng musika at pagtugtog ng mga instrumentong tulad ng ukulele at gitara. Noong taong 2018, nagpasya siyang magbalik sa entablado sa pamamagitan ng pagsali sa ikalawang season ng modernong edisyon ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime. Dito nagsimula ang kanyang paglipat patungo sa tugatog ng tagumpay. Sa kanyang unang pagsalang bilang daily contender, inawit niya ang magazine ng bandang Eraserheads na nagpakita agad ng kanyang kakaibang estilo. Ang kanyang boses na inilarawan bilang husky, raspy at may impluwensya ng alternative rock ay naging sariwang hangin sa isang kompetisyon na madalas dominahin ng mga tradisyonal na biritera. Sa buong takbo ng kompetisyon, pinatunayan niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong buhay sa mga sikat na OPM songs. Ang kanyang mga pagtatanghal sa quarter 4 ng paligsahan ay naging viral sa social media. Partikular ang kanyang rendisyon ng mga kanta ni Bamboo tulad ng Noipi at Hallelujah. Noong Hunyo 2, 2018, sa gaganaping Grand Final sa Resorts World Manila, opisyal siyang itinanghal na Grand Champion matapos makakuha ng pinakamataas at pinagsamang marka mula sa mga hurado at text votes ng publiko. Tinalo niya mga kapwa mauhusay na sina Ato Arman at Steven Paisu. Ang kanyang pagkapanalo ay nagdala sa kanya ng mga premyong nagkakahalaga ng milyong-milyong piso, kontrata sa pamamahala ng Star Magic at isang bahay at lupa. Higit sa lahat, ang tagumpay na ito naglagay sa kanya na mapabilang sa isa sa mga pinaka-promising na batang artista ng bagong henerasyon. Kasabay ng kanyang mabilis na pagsikat ay ang pagdating ng mga masusing pagsusuri mula sa publiko at mga kontrobersiyang yumanig sa kanyang personal na buhay. Ang pinakamalaking balita na naging paksa ng diskusyon sa buong bansa ay ang kanyang radikal na pagbabago ng itsura noong huling bahagi ng taong 2020. Matapos ang ilang buwang hindi pagpapakita sa telebisyon dahil sa pandemya, nagulat ang mga netizens na mag-post siya ng mga bagong larawan sa kanyang social media accounts na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang mukha. Agad na naging viral ang mga larawang ito at nagsimula ang mga haka-haka tungkol sa pagpapagawa niya ng mukha. Sa halip na magtago o magtanggi, matapang niyang hinarap ang issue. Sa isang panayam kay Vice ganda sa digital talk show na Gabing Gabi na Vice noong Oktubre 11, 2020, hayagan niyang inamin na sumailalim siya sa isang surgical procedure upang ayusin ang kanyang ilong na tinatawag na rhinoplasty. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ilong ang pinakamalaking insecurities sa kanyang physical na itsura mula pa noong bata siya at ang pagpapasya na baguhin ito ay isang paraan upang mapataas ang kanyang tiwala sa sarili. Ayon sa kanya, walang masama sa pagpapabuti ng sarili kung ito'y magdudulot ng kaligayahan at kapayapaan ng isip sa isang tao. Bagamat nakatanggap siya ng suporta mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya, hindi din nawala ang negatibong puna mula sa mga kritiko na nagsabing nawala ang kanyang natural na anyo.
Ang kanyang naging tugon sa mga kritiko ay naging ehemplo ng modernong pananaw sa usapin ng cosmetic surgery sa Pilipinas, kung saan ipinaglaban niya ang karapatan ng bawat individual na magdesisyon para sa sariling katawan ng walang takot sa paghatol ng lipunan. Bukod sa kontrobersiya ng kanyang pisikal na anyo, hinarap din niya ang isang mas matinding krisis na nagbanta sa kanyang mismong kabuhayan at hilig. Ang pagkakaroon ng sakit sa lalamunan na tinatawag na vocal nodules ay mga benign o hindi kanserong bukol na nabubuo sa vocal cords dahil sa labis, paulit-ulit o maling paggamit ng boses. Para sa isang profesional na mga awit na kilala sa kanyang magaspang at rock-oriented na estilo, ang kondisyong ito ay isang malubhang banta. Ang kanyang estilo ng pag-awit ay nangangailangan ng mataas na presyon ng hangin at friction sa kanyang vocal folds na kung hindi aalagaan ng wasto ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Noong taong 2019, nagsimula siyang nakaranas ng madalas na pagkapos sa boses, kahirapan sa pag-abot ng mga matataas na nota at matinding pagkapagod ng lalamunan pagkatapos ng bawat pagtatanghal. Matapos ang pagsusuri ng isang dalubhasang doktor, opisyal siyang na-diagnose na may vocal nodules. Dahil dito, pinayuhan siya ng mga medical na eksperto na sumailalim sa strict vocal rest o ganap na pagbawal sa pagsasalita at pagkanta sa loob ng mahabang panahon upang hayaang dumanas ng natural na paggaling ang kanyang lalamunan. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya dahil ang kanyang boses ang kanyang pangunahing instrumento sa pagpapahayag ng sining at pagkita ng ikabubuhay. Ang paggaling mula sa vocal nodules ay isang mahaba at masusing proseso na nangangailangan ng matinding disiplina. Bukod sa vocal rest, sumailalim din siya sa vocal therapy sa tulong ng mga speech-language pathologist upang muling ituro sa kanyang tamang paraan ng paggamit ng boses ng hindi pinupuwersa ang lalamunan. Sa parehong panahon, hinarap din niya ang isa pang medical na hamon nang ma-diagnose siya na may Cushing syndrome, isang hormonal disorder na sanhi ng mataas na antas ng cortisol sa katawan na naging dahilan ng pagmamanas at pagbabago sa kanyang timbang. Ang magkasunod na suliraning pangkalusugan na ito nagtulak sa kanya na magmuni-muni at ayusin ang kanyang pamumuhay. Kinailangan niyang baguhin ang kanyang schedule, umiwas sa mga maiingay na kapaligiran na pumipilit sa kanyang sumigaw at matutunang makinig sa mga senyales ng kanyang katawan. Ang kanyang karanasan sa vocal nodules ay nagsilbing babala hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga batang mga awit tungkol sa kahalagahan ng vocal hygiene at tamang teknik sa pag-awit upang mapanatili ang kalusugan ng boses sa mahabang panahon. Matapos malampasan ang mga pagsubok sa kalusugan at personal na buhay, matagumpay siyang nakabalik sa eksena ng musika na may mas matibay na disposisyon at mas malawak na pangunawa sa kanyang sining. Sa kasalukuyan, patuloy siyang kinikilala bilang isa sa mga pinakaaktibong recording artist at songwriter sa bansa. Ang kanyang paggaling ay nagbunga ng mas matalinong pagpili ng mga kanta at mas kontroladong paggamit ng kanyang raspy vocals na ngayon ay mas may emosyon at lalim. Isa sa kanyang pinakamalaking tagumpay pagkatapos ng kanyang pagbabalik ay ang kantang Mahika na isang kolaborasyon kasama ang sikat na singer-songwriter na si Adi. Sa kasalukuyang taon, abala siya sa pagpapalawak ng kanyang diskografiya at paglabas ng mga bagong proyekto sa ilalim ng Star Music at ABS-CBN. Nitong mga nakaraang buwan, naging malaking usap-usapan ng kanyang solo single na may pamagat na What If I Miss You for the Rest of My Life na nagmarka ng kanyang kauna-unahang solo entry sa Billboard Philippines Hot 100 chart. Dahil sa hiling ng kanyang mga taghanga, naglabas siya kamakailan ng isang bagong bersyon ng naturang kanta na pinamagatang What If I Miss You for the Rest of My Life live in the studio. Ang studio version na ito ay agad na nakakuha ng positibong reaksyon mula sa mga kritiko dahil sa kalinawan ng kanyang boses at sa husay ng kanyang live performance na nagpapakita ng kanyang ganap na paggaling mula sa kanyang mga nakaraang sakit sa lalamunan. Aktibo rin siya sa mga live concert, pagtatanghal sa lingguhang variety show na Asap Natin 2 at patuloy na nagsusulat ng mga kanta para sa kanyang mga susunod na album, kabilang ang kanyang mga naunang koleksyon tulad ng Love Songs ng Mga Tanga na inilabas noong 2025. Ang kanyang kasalukuyang pinagkakaabalahan ay nakatutok sa paglikha ng mga awiting naglalarawan ng mga totoong karanasan ng kabataan at nagpapatatag sa kanyang posisyon bilang boses ng kanyang henerasyon. Ang kwento ng buhay at karera ni Janine Berdin ay isang malino na salaysay ng metamorphosis o pagbabagong anyo sa iba't ibang aspeto ng pagkatao. Mula sa pagiging isang child actress na naghahanap ng puwang sa telebisyon hanggang sa pagiging isang kampyon na nayanig ang bansa sa kanyang bersyon ng rock music, ipinakita niya ang sining ay hindi estatiko. Ang kanyang desisyon na baguhin ang kanyang physical na itsura upang labanan ang kanyang mga personal na insecurity ay nagbukas ng mahalagang diskurso tungkol sa kalayaan ng bawat individual at mga pressure ng industriya ng showbiz sa mga kababaihan. Ang kanyang pakikipaglaban sa vocal nodules at Cushing syndrome ay nagpatunay ng kanyang katatagan bilang isang tao na hindi sumusuko sa harap ng mga pisikal na limitasyon. Ang kanyang mga kasalukuyang tagumpay sa musika tulad ng mga chart-topping hits at mga live studio recording ay patuloy na ang tunay na talento ay nangingibabaw anuman ang dumaang unos.
Siya ay nananatiling isang mahalagang haligi ng makabagong OPM, isang inspirasyon sa mga nagnanais maging mga awit, at isang buhay na batoto na ang bawat pagsubok ay maaari mang magpabago ng anyo, ngunit ang tunay na sining sa loob ng puso ay mananatiling busilak at makapangyarihan.